Hello po mga kagrad. Ang video nito ay magbibigay na naman ako ng mga mahalagang tips para magamit nyo during your assessment. Lalo na yung mga senior high school at TESDA trainees. Tatlong tips ito para po sa inyo mga senior high school at TESDA trainees. Lagi itong KSE, knowledge, skill, at attitude. Sa knowledge ay kalakip yun ang basic information about sa building. Yung lahat ay dapat nating pag-aralan bago tayo sasalang sa assessment para ready tayo lagi kung anumang itanong o anumang kasagutan ay may sagot tayo. Yung mga building defects na kikita natin sa ating pag-in ay dapat alam natin ito. Nahinang ko na naka-horizontal siya 2G. Ito maraming building defects. Ito forcities, itong mga buho na yan, yung mga butas-butas na yan ay forcities yan. Ang dahilan nito ay basa yung ating electrode at itong pagkahinang ko ay hindi ako nag-grind dito kaya yan isa ring dahilan na nakabutas-butas siya. At meron din tayo ditong underfill, ito overlap, at saka ito dito ay undercut yan. Itong underfill, overlap, undercut ay nasa gilid yun lahat makikita. At meron din tayo ditong improper manipulation technique kasi yung pagtain natin hindi natin na manipulate ng maayos. Ayan, improper tie-in ito. Building defects din ito. Diba yung C, current settings, yung L, length of arc, A, angle of electrode, M, manipulation of electrode. Yung manipulation of electrode ay dalawa yun, weaving at saka stringer. Yung weaving, yung zigzag, circular ay weaving yun. Pag yung dragging o stringer ay hila yun, ganun lang. At yung panghuli ay speed of travel. May iwasan natin yun ang wheel defects kung ma-perfect natin itong clamps. At yung location ng ating cupping ay dito yung sa harap makikita natin. Yung cupping ay tatlo. Ayan, 1, 2, 3. So ito yung cupping natin. At yung ating penetration ay sa likod natin makikita. Yung pangalawa ay skills. Dapat tayong mag-practice lagi sa ating paghinang. At yung paghinang natin ay dapat alalay lang tayo. Dandahan lang, huwag tayong magmadali. Kasi hindi natin ma-manipulate ng maayos kung nagmamadali tayo. So, practice lang tayo lagi, ready tayo lagi, prepared tayo lagi, bago tayo sasalang sa ating assessment. So, yung ating positioning mamaya ay nakaganon yung lahat. Nakatingala siya. So, naka-incline siya, nakatutok yung ating electrode doon. Makikita niyo mamaya yung ating pag-penetrate dito sa hinang tayo ng pagapang. At mag-post tayo sa pinakadulo para ma-proper tie-in natin. Whip motion ang ginamit kong yung pattern. Dandahan lang yun, yung ating pag-whip para hindi tayo mawala. So, ayan, nakatarget ako sa root face, sa taas ng ating plate kasi yung ating multimetal ay magdidrip lang yan nang dahil sa gravity. So, ayan, tuloy-tuloy lang yan. Sa ating pag-restart at least happy ins to and then pagapang tayo to hitting up and then right before the keyhole ay post through. Post 2 seconds then continue. Yan ang ating sa likod, yung ating preparation sa ating tie-in. Kailangan mag-grind tayo to further down para good yung ating tie-in. So tuloy-tuloy lang yan. No? Whip and push, whip and push. Nakatutok tayo sa taas na root face sa ating weld flip. Yan. At huwag natin masyadong malakihin yung ating pag-keyhole. Kailangan kaunti lang, ano? Kasi pag malaki ay masyadong mainit na yun. So, yan, tayo na naman. Pag-apang, hitting up, at yun, push through. Yan. Kaunti lang yung ating keyhole. Kailangan talaga tayo gagawa ng keyhole. Yung pag-whip natin ay kaunti lang din. Para hindi masyadong malaki yung ating keyhole. Baka tayo ay mawala. Okay, hinay lang, dandahan lang. At yan, malapit na tayong mag-tie-in sa ating existing na tacking. At yan, tie-in na tayo dyan. Pagapang, balik, at yan, gapang, at pop up. At yung ating scan pass ay nakatingala pa rin yung posisyon ng ating electrode. Nagkaganon pa rin. At yung wheel pattern na ginamit natin ay zigzag wheel pattern. So, ang ginawa ko, yung sa taas, mag-post tayo. Babati sa taas, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Babati sa taas kasi magbe-break yung ating multimeter patungo sa baba. So, ayan, piboring ako sa taas or babati ko sa taas. Kaunti. Kasi yung ating multimeter ay magbe-break yan dahil sa gravity. So, sa taas ay hold tayo 2 seconds, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, wall to wall yan, ano? Wall to wall yan. At zigzag wheel pattern yung ginamit nating pattern. At yan yung sa likod natin.
Okay. Yun, pag ta-enter natin sa second tain natin, pagapang tayo dito na sa existing weld. Yan, tuloy-tuloy na yan. Okay. Ganun pa rin, no? Zigzag weld pattern. Sa taas, 1, 2, 1 sa baba. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Yung pag-cross natin ay madali yan, no? Pas-pas yun. Yan, tuloy-tuloy lang mula dyan hanggang sa matapos yan. Okay. So, ayan, malapit na tayong matapos. Nasa dulo na tayo. Ayan. Tuloy lang yan, ano, sa ating pagsigsag, sa ating paghina. At hapaw lang yan, yung ating pagkahina, ano, hapaw lang. Ayan, magpapat na tayo dyan. Ayan. Sigsag, and then mapop up. Okay. Ayan, pop up na. Kailangan natin maglinis bago natin sunod yung ating pangalawang o susunod na paghinang. Ito na yung ating hot pass, no? Na pangalawang weld bead. At yung ating weld pattern ay ganun pa rin, zigzag. Babad tayo sa taas na parte na wall. Ayan, wall to wall yan. Okay, nakikita nyo naman. At yung bilang natin sa taas na wall, dalawang count yun. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 sa baba. Sa baba na wall ay 1. Doon sa taas na wall ay 2 yung count natin. So nirekomenda ko sa inyo yung pag-count, ano? Yung pagbilang. Kasi karamihan sa atin ay yung arc blue ang tinitingnan. Kailangan kasi kung maghinang tayo, yung wheel paddle ang ating titingnan para makita natin kung gaano na kalaki, ilan o saan ang hindi natin na feelingan na sa ating pag-weld. So, ganyan lang. Ituloy lang yan. Zigzag weld pattern. Okay. Yan. So, pangalawang hot pass ito. Yan. So, magpapap na tayo dyan. Ayun. At tuloy-tuloy lang yan sa ating paghinang. Zigzag. At yan, papap na tayo. Kailangan natin maglinis. Kailangan walang slag inclusion dyan. At ito na yung pangatlong weld bead natin sa ating filling fast. Ayan. Ito ay parang nag-dragging na ako dito. Pero yung pagkahinang ko kasi kurog yung kamay ko, no? Ay parang nag-circular siya ng maliit. Talagang dragging lang yan. Yan. Yung kanal lang ang aking pinaka-guidance niyan. Okay? Tingnan nyo yung ating electrode angle ay nakatingala pa rin. Kailangan nakatingala yan kasi magdidrip yung ating multimetal. Siya lang kusa ang magpunta doon sa baba na parte. So siya yung makapit doon sa ating weld bead sa baba. Okay. Yan. Nagpapatay dyan kasi palit tayo ng electrode. Ayun, nagtain tayo. Kung nakita nyo, yung pagtain natin ay dito tayo sa existing nagpagapang. At ilop natin doon sa ating crater. Yan. Yan, papat na naman tayo dyan. Yung ating cupping nakaganon, first cupping natin. Yung pangalawa, nakaganon yung ating angle. Kung nakikita nyo ay nag-iiba na yung ating electrode angle. At yung panghuli nating cupping ay nakaganon ng ating electrode angle. Para maiwasan natin mag-undercut sa taas. So sana masundan nyo. Tingnan nyo lang yung ating video. Huwag lang kayong mag-skip para may makukuha kayong technique doon. Ayan, cupping na tayo. At ito yung ating first weld bead na cupping. Ayan yung ating weld pattern ay zigzag weld pattern pa rin. At kaunti lang yung ating pag-weld. No, yung pag-hinang natin, yung pag-weave natin ay kakaunti lang. Maliit lang yung ating pag-weave. Yung sa taas ay isang counts lang yun. At yung sa baba naman, ang 2 counts o 3 counts natin dyan. Kasi ipa-overlap natin siya sa surface 1/16 inch. So sa taas, 1 counts yun. 1. Sa may kanal ay 2 counts yun. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. So, ganun lang. So, ulitin ko ay kailangan natin i-overlap 1/16 yung sa ating weld bead sa ating
weld surface. Bastahin natin. Ayan, kita natin na pinagapang natin, no? At nag-lock tayo. At yan, dandahan lang, dandahan. At syempre ay mag-pop up na tayo dyan. Kailangan natin magminis bago natin isunod yung ating pangalawa o susunod na pag-welding. Ayan. Yung ating pag-weld ay wall-to-wall na rin yan. Yung ating pinaka paa o two ng ating weld bit na una nating hininang ay doon lang tayo hinto. At mula sa taas yung ating wall, no? At kung nakita nyo ay konti lang din o maliit lang din yung ating pag-weave. Kasi nga ay maliit na din yung ating space. So, kailangan natin mag-overlap dyan sa ating unang weld bit. Okay? So, yan. Nadahan lang. Nadahan yung ating pagka-manipulate. At ito na yung pangalawa nating cupping pala. Ayan. Papapunta dyan. At siyempre, yun. Binis muna tayo bago natin isunod ang ating huling cupping. So, final weld cupping na natin to. At syempre ay kung gusto nyo na hindi gaanong stress o wala gaanong undercut ay dapat nating cooling down muna. No, pa-cooling down tayo mga 2 minutes bago natin isunod yung ating final cupping. At kung nakita nyo yung ating electrode angle ay yan, naka-right angle na siya, no? So, hindi na siya nakatingala. Straight na ang ating electrode angle kasi para maiwasan yung ating malaking undercut sa taas. At syempre sa ating angle na yan ay naka-overlap pa rin yan sa taas na 1/16 inch. Okay, yung ating weld pattern dyan ay dragging na yan. At yan yung tie-in natin. Yan, tuloy-tuloy lang, i-lock natin doon. Yun. At yan, malapit na tayo matapos sa ating final cupping. At yan sa ating mga manupilat dyan sa may dulo ay napalaki yung ating pag-manupilit kaya may undercut dyan sa may dulo. Okay? Yun, no? Naikot ko ng malaki. Yun. Ayun, undercut. So, pop up. Pinisa natin at yan yung ating result yung sa cutting at nilagyan ko ng circle ay mga yung proper tie-in yan. Yung cutting natin ay yan, tatlong cutting. Okay? At itong pangatlong tips na ibibigay ko sa inyo ay sinabi ko na lagi natin itong gagawin. Kahit anumang gawin natin sa ating buhay, may interview man tayo or may pagsusulit tayo, kahit araw-araw natin, pwede natin gawin ito, yung attitude. So sa assessment ay lagi tayong maaga pumunta sa assessment center. Be punctual. At ituon natin ang ating isip sa ating ginawang assessment. Makinig tayong mabuti sa ating assessor. Yung mga ibinigay niyang mga instruction ay dapat natin makuha yun. At dapat nating sundin. At yung lahat ng mga appropriate welding PPEs ay lagi yung naka-intact kung tayo ay mag-actual na city glass or face shields. Dapat naka-intact yung lagi ng ating mga welding PPEs para maiwasan natin masugatan at mapasok during sa ating assessment. At kung saan ka inassign sa welding booth ay doon ka lang manatili. So kailangan ay focus tayo. Huwag tayo nang lipat kasi baka matira ka ng attitude. O kung may katanungan ka or clarification ka ay dapat sa assessor mo lang itanong. Huwag sa kasamahan mo itanong kasi baka isipin ng assessor din na nag-cheating kayong dalawa. Baka kayo pang dalawa ang madali. At kung may napupulot kayong aral sa ating ginawang video ngayon, yung binigay ko na mga tips, yung tatlo, yung PSE, ay baka pwede ay mag-subscribe kayo at i-click yung notification bell, like nyo at i-share nyo sa mga kakilala nyo na kumukuha ng SMAO o welding. Lalo na yung mga senior high school or mga TISDA trainees na nagte-training ngayon. Sabihin nyo yung ating YouTube channel na Busol Garage para mapuntahan nila at makita nila yung ating mga video. Yung Instagram natin dito ay pwede nyo rin puntahan. Mga tutorial ko rin yan. Mayroon din dito sa taas yung makikita yung link dito ay mga playlist yan ng mga tutorial ko sa welding. Yung mga project natin mula 1F hanggang 4F, 1G hanggang 6G. Andyan yung lahat makikita nyo. So puntahan nyo lang at mag-comment kayo dyan sa ating comment section. Kung may gusto kayong gawa natin ng video ay comment nyo dyan. Sana po ay nakatulong to sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kabrusul.